5K sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Manludes. Good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Lourdes, sa iyong mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat, attorney, sa tatlong naunang araw ng impeachment trial. Ano po ang inyong maibabahagi sa amin as a lawyer and a dean? July 6, 7, and 8, panalo ang prosecution dito. Sila ang nakakalamang. Isa-isahin natin, Lourdes. Isa-isahin natin yung araw. July 6, ano ang nangyari doon? Ang highlight ng July 6 ay yung opening statements. Tandaan natin, ang opening statements, hindi katibayan yan. Hindi ebidensya yan. Iyan ay ang pagbibigay ng buod ng inyong punto sa publiko, sa mga nanonood, sa madlang tao. So ang nagsalita diyan si Congresswoman Luistro at yung kabila naman si Atty. Singson. Ang style ni Congressman Luistro ay ibaba ang pag-uunawa ng kaso sa taong bayan. Kaya ang mga ginamit niyang kataga, yung mga ganito, halimbawa, sa parang sa naman kayo nakakita ng presidente na may kaibigang assassin. Ngayon lang, parang ganun sinasabi niya. Tapos sinabi niya, tungkol sa pera, nasaan yung diferensya? Tapos yung mga kanyang example, yung mga barangay treasurer na pinanagot, bakit hindi? So ang ginawa niya, na-capture niya yung high moral ground at saka na-connect niya yung emotional gravity ng sitwasyon para sa taong bayan. Yan ang ginawa ni Luistro. Doon naman sa kabila, si Atty. Singson, magaling rin naman siya. Kaya lang, ang approach niya para siyang profesorang nagle-lecture sa ating lahat. At ang mga katagang ginagamit niya, hindi minsan sa pangkaraniwang tao marahil hindi na naiintindihan. Yung mga shifting of the burden of evidence, o yung mga ganyan, yung mga locus standi, presumption of innocent, yung mga technical na katagang yan. So sa unang araw, bagamat pareho ay magaling, ang sa tingin ko, ang nag-resonate sa mga taong nanonood sa publiko ay yung pagsasalita ni Congresswoman Luistro. Siyang nanalo doon. So sa... Punta, Yes, sir. punta Pangalawa. tayo sa pangalawang araw. Sa July 7, ito na ang Lourdes, ito ang boring part. Ito ang pagpepresenta ng ebidensyang napakadami. Lalong-lalo na yung videotape kung saan nakita ang Vice Presidente na ginagawa yung kanyang mga pinagsasabi patungkol sa Presidente, First Lady at Speaker of the House. Yan yon. So, ang punto ng pagpapresenta ng ebidensya ay maipasok mo lahat. Lahat ng dapat mong gustong ipasok, pasok sa record. Madami man ang objection dito, objection dyan, talumpati dito, debate dyan. At the end of the day, kung naipasok mo lahat, tagumpay ka. So therefore, natapos ang July 7, pasok lahat ng ebidensya. Lalong-lalo na yung digital device na nagpakita ng video ni Vice President Sara. Ang pangatlong araw, July 8, ito ang pagkakataon na cross-examine naman ng kabilang parte, yung si NBI forensic agent na si Kalilong. Ano ang punto ng cross-examination? Ang punto dapat ng cross-examination matibag yung punto nung nakaraang araw. Ang punto nung nakaraang araw ay napakita ang isang video na kung saan nagbigkas ng mga sinasabi si Vice President at nag-ano pa na may mga affidavit of authentication of the digital evidence pa. Yan ang narinig natin. Sa cross-examination, dapat ang punto mo, tibagin yun. Talagang sirain ang credibility nun. Kaya lang ano nangyari, Lourdes? Nakarinig ka ba ng cross-examination o tanong man lamang discussing the science and technology of a digital video? Wala eh. Halos wala. Hindi talagang binira yung integrity, authenticity, credibility ng maliit na device na yon, yung USB, para mapanood si Vice President Sara. At pangalawa, dito Lourdes, dito na outsmart
ng prosecution ang defense. Aha. Natatandaan mo nung July 6, pinagtalunan nila kung ang ipapalabas lang ay yung 2 minuto o yung Or in 2 buong hours. 2 oras. So pinagtalunan nila yan, pinagdebatehan pa nila yan. So sa punot dulo, pinayagan yung 2 lang at sinabi ni Senator, Presiding Officer, kung gusto nyong ipalabas yung natitira, yung 2 hours, sa parte nyo na. Ipalabas nyo kung gusto nyo. So nung pangatlong araw, pinalabas nga nila. Lourdes. So therefore, kung pinalabas mo ang isang video na dapat ay sirain mo, hindi mo na masisira yon. Sapagkat nga, how can you question the authenticity of that digital device when you yourself already used it? Kabalintunaan yon, di ba? Hindi pa pwede yon. So, there you are. Kaya dun sa cross-examination, sa tingin ko lang, yung buod na tinestigo ni Kalilong ay hindi talaga nasira. At mukha pa siyang credible witness. So kaya ang aking assessment, baka yung ibang Yes. ibang kanilang pananiwala, pero ang assessment ko, objectively lang, so far, prosecution, very good. Attorney, kasi kami nakikinig, nanonood, no? Sorry, pero nakatingin kasi tayo sa galing nung abogado, 'di ba? Meron ng attorney, sorry, nakita ko talaga to, pinost yung parang ito si Attorney Mel Santa Maria, wow, 10 pages. Attorney Lourdes ay kalahating page. May impact ba 'yun? Attorney, sorry, dapat ba talaga pag sa introduction dapat yung abogado medyo bully ang dating? I mean, Hindi. Ako, I have been litigating for so many years. Nag-retire lang ako nung 54. Ang buhay ko talaga ay litigation officer. Pwede ka naman talagang mahinahon. Yung mga objection, hindi naman parang sumisigaw ka o hindi ka nagyayabang. Basta't mahinahon ka lang kasi ang punto mo lang naman, maipasok lahat ng mga ebidensya. Iyan ang punto ng isang abogado. Kaya yung mga pananalita na narinig natin, yung mga talumpati, mga manifestation mo, yung ating tenga na puno ng manifestation, hindi ebidensya yun, Lourdes. Hindi ebidensya ang mga manifestasyon. Ang ebidensya, ang binibigkas ng iyong saksi at ang mga dokumentong pinepresenta mo. Yan yun. kasi naririnig ko namin overruled, denied. Oo. Score na ba Okay. 'yon? Okay. Bibigyan kita para medyo maunawaan ng ating Yes, mga yes, kababayan yes. na nakikinig. Kung ako ay halimbawa ako kung ako ay maglalagay sa witness stand ng saksi ko mismo para mapatunayan ko yung punto ko, dapat ang nagkikwento ng istorya sa witness stand ay yung saksi, hindi ako. Bibigyan kita ng halimbawa. Kung ang tanong ko sa saksi ko ganito, nung Tuesday pumunta ka sa palengke at ng 2:00 ng tanghali ay bumili ka ng mangga. Kung ang nagkikwento, ang sasagot na lang niya yes or no, bawal yon. Bawal yon. Ang tawag doon, leading question. Yung sagot ng tanong mo ay nasa tanong. Ang sasabihin niya lang, yes, no. Yes, no. Bawal yon. Ang tamang tanong dyan, ganito. Anong ginawa mo nung Martes? Magkikwento siya. Nung Martes, nagpunta po ako sa palengke, nakakita ko ng mangga at bumili ako ng mangga, 2 kilo. So siya ang nagkwento. Kasi bawal ang leading question. Kaya nag-object ang kabila. Opo, Kung sa opo. tingin nila leading question. Okay. Oo. Isa pa. Isang objection na incompetent. Narinig rin natin yan kahapon naman. Kasi pagdating sa mga dokumento, hindi ka pwedeng mag-affirm ng isang dokumento kung hindi ikaw ang gumawa. Kaya nga kasi ano naman ang kinalaban mo doon? So therefore, kamukha kahapon, nagpe-presenta ng mga DOJ documents signed by Tama. a particular person. Ang tama si Senate Presiding Officer, doon, incompetency witness. Kaya lang, pinayagan niya na lang para matuloy-tuloy na ang kaso at hindi na pag-usapan. So may mga alituntunin talaga sa loob ng korte para maging fair ang laban. So normal ang objection. Normal ang objection, pero Lourdes, kung mag-o-object ka, dapat tama naman at dapat alam mo na dapat objectan. Kasi kung mag-o-object ka,
mag-object ka na alam mo naman na ma-overrule, huwag ka na mag-object. Bibigyan kita ng example, Lourdes. Oo. Kamakailan, Lourdes, ang ating Korte Suprema ay nagsabi na ang isang duplicate copy, kamukha ng isang Yes. photocopy, ay pwede na rin katumbas ang halaga Na ng original. original kung magkamukha ito. So nakikita natin kahapon, ang pinapresent ng isang abogado, ng prosecution, yung mga photocopy. Opo, opo, Yung opo. kabila nag-o-object. Yes. Objection, Your Honor, photocopy, photocopy. Mm-mm. Kaya sinasabi ng kabila, na-desisyonan ng Korte Suprema. Yun yung People versus Lastimoso. So ayun, kamukha nun. Kung alam lang ang jurisprudence, dapat hindi na nag-object, di ba? Parang yung photocopy na desisyon na yan ng Korte Suprema. Delaying. Oo, parang nangyayari tuloy yung tingin delaying. Unless na meron talagang punto yung object, pero kung yun lang ang reason niya, may jurisprudence na doon. Attorney Mel, hindi ko alam kung dapat kong itanong, pero kayo ba nakita niyo yung kapasidad ng defense lawyer tsaka dahil narbasa siya, I mean, kasi, hindi, Yeah. attorney, alam mo sa online, di ba, masakit din yung buti na lang apo ka ni Narvasa. I mean, di ba, Oo nga eh. nakakahiya Alam mo, ka. I mean, attorney, yung ganun, kayo ba nakikita nyo na ang galing na abogadong to, ito medyo mahina, dapat dito pinresinta? hindi maiiwasan yung mga ganong panunumbat sapagkat ito ay isang proceeding na mailalantad ka talaga ang kakayahan mo sa mga tao, no? At syempre, highly political ito, Lourdes. Kampihan yan. Sasabihin sa kabilang panig yung abogado nyo, palpak. Sasabihin naman ng kabilang panig yung abogado nyo, palpak, no? Kaya dapat mature rin ang ating mga tagapanood. May mga pagkakamali on both sides. Pero normal rin magkamali. Pero yung isa nga, veterano na si Oo, oo. Attorney Limutan, Yes, di ba? yes, Ligutan, yes. no? Oo, ligutan. Pero compared to, hindi pa masyadong veterano si Narvasa, kaya siguro yung iba, hindi niya pa alam yung sistema. Oo. Yun. Pero tama kayo, attorney. Kapag ipinasok ka rito, dapat alam mo yung gerang papasukan mo. Alam mo kung ano yung balang dapat meron kasi ang kaharap mo, si Attorney Ligutan, napakagaling. Dapat manhid ka. I mean, you have to know the territory. When you enter the territory, alam mo na patikos dito at patikos dyan. Parang mga nagtotroll lang, di ba? Palagay ko, Lourdes, palagay ko, ikaw na-troll na rin. Tayo. Di ba? Attorney, Tayo, na-troll na tayo, okay. pero manhid na tayo, di ba? Opo. Okay, attorney, ang daming nagtatanong at nagsabi rin, parang ang bagal. Bakit? Attorney, sorry 'di ba sabi nila sa atin, mauunawaan. Hindi kayo, attorney, kasi alam nyo na, mauunawaan to na nagtitinda ng balot. Ang pag-uusapan natin, mauunawaan to ng nagtitinda ng tubig. Hindi nga na maunawaan. Anong nangyari? Nasaan na yun? Kasi nga madaming mga technical na ginagawa ngayon sapagkat sabi nga ni Senate Presiding Officer na gusto niya rin makita ng madla kung paanong pinepresenta ang ebidensya. Minsan talaga may mga requirements ang batas na dapat sundin kasi para maipasok ang isang ebidensya. Halimbawa yung USB, yung storage, yung maliit na digital device kung saan nahandoon yung video ni VP VP Sara. Sara, oo. Sabi ng Korte Suprema, dapat mapatunayan mo kung saan ang galing yan. Dapat mapatunayan mo nung in-store mo yan, secured. At dapat mapatunayan mo nung dinadala mo sa korte, hindi nako-contaminate. O yun. So papakita mo yung tatlong yun. Paano pinakita yon? Sinabi na kuha yan sa Facebook ni Harry Roque. Diba? Pangalawa, gumawa sila ng tinatawag na, alam mo yun, very technical to, Lourdes. Nung nakita nila, in-examine na, gumawa na sila ng kopya, pinagtapat nila yung dalawang video, nung nakita nila kamukha, humingi na sila ng pahintulot sa Facebook, yung Meta, para ma-preserve. Binigyan sila. Tapos, gumawa sila ng tinatawag na hash value calculator. Ito yung thumbprint sa isang digital device na isang galaw lang nun ng isang pixel, contaminated na. So, sinelyo nila at para mapatunayan dinala sa korte ng matiwasay at hindi contaminated, anong naririnig natin parate? Si NBI agent, parati siyang humihingi ng permission para buksan yung package para kunin yung USB. Di ba? Kahit na yung mga maliliit na gesture na yon, pagpapatunay na
kino-comply mo yung sa batas. Kaya paulit-ulit iyon. Kasi madami tayong video nakuha, yung video ng presidente na nagko-comment, yung video ni House of Representative na nagko-comment, di ba? So yun. Okay, attorney, ano po yung mga inaasahan natin sa mga susunod na araw? Bloodbath ba? Ba, kung gusto nilang gawing blood pact, nasa sa kanila yon, pero nakiusap si Senator Aquino, no? Na kung pwede, sana tuloy-tuloy at smooth sailing na lang. Total naman, sabi ni Senate Presiding Officer, he will be liberal about it, no? So nasa sa kanila yon, actually, Lourdes, nasa sa kanila yon. Kung may gustong mag-grandstanding dyan, siguro manduhin na lang ni Senate Presiding Tama. Officer Chis Escudero. Kaya Okay. talagang importante ang papel ni Chis Escudero. Siyang driver, ika nga, siyang mangangasiwa nito. Oo, yung kabila, sabi, ano yun, flower vase? Hindi rin namin maintindihan. Napapagod ako, nakikita ko lang siya ng ganun-ganun siya doon. Ano po? Hanggang doon na lang ba si Sen? President mismo. Wala bang ibang Si point? Yes, sir. Ano ba yung ganung situation? Well, ano yan, Lourdes, symbolism na yan. Kasi sa mga institution na ganito, dapat makikita mo rin yung kapangyarihan ng isang institution. At yung silang dalawa, ang dalawang pinakamataas na simbolo ng institution na yan. Isa Senate President at isa presiding officer sa isang institutionalized impeachment. Kaya siguro dapat na doon silang dalawa. Even only if it were a symbol of authority. It's okay. Okay naman. Okay Oh, naman. sa mata lang siguro ng public na parang napapagod ako sa kanya. So sa amin di namin naintindihan yung ganun, may problema. Pero sa inyong mga lawyers, it's normal. Ganun talaga. Oo nga. Ganun talaga eh. Intindihan na lang dapat. Oo. Sir, eto na. Dapat ba 16 talaga for the votation? Two-third? Well, 24 ang senator? maganda yung pananaw na yan. Sapagkat kahit si Senate Presiding Officer Chis Escudero, sabi niya 16, maliban na lang kung sabihin ng Korte Suprema na mas mababa, papayag daw siya. So ibig sabihin, mismo siya, contingent ang kanyang pagpapaniwala doon sa 16 na yun. Pero as of now, 16. Pero totoo nga ba? Itong akin dyan, Lourdes, akin lang ito. Ano ba ang nakalagay sa ating konstitusyon? Hindi 16. Ang nakalagay at nababasa natin sa konstitusyon natin ay 2/3. Basta't sinabi mong 2/3, 2/3 Lourdes, inherently variable na yan, depende sa base. Kung ang base ay 10, 2/3 ng 10. Kung ang base ay 15, 2/3 ng 15. So ibig sabihin, by the mere use of 2/3, the intention was to make it variable. Ngayon, ang susunod na tanong. Pero ang nakakabit doon, of all the members of the Senate, Yeah. o di ba, 24. 24 ang Senate, o di 2/3 of all the members of the Senate. Yan ang pinagtatalunan. Lahat ba ng 24 yan? O yung mga legal naman na hindi dapat mag-participate, hindi isasama? Kamukha nila Jinggoy, kamukha nila. Oo. Sa tingin ko, mas tama yon. Alam mo kung bakit? Kung titignan mo ang ating konstitusyon, Lourdes, Opo. sa ibang parte ng ating konstitusyon, lalo na sa pagbabalangkas ng batas, basta't ang tinuturo nila ay ang mga senador, diretsahan. The senator shall promulgate the laws, the senator shall write the laws, diretso. Pero dito ang nakalagay ganito, 2/3 of all the members of the Senate. Bakit hindi 2/3 of the senators? Pero sabi, of all the members of the Senate. Kasi basta't nag-impeachment court sila, hindi na sila mga senador. Sila ay magiging mga maestrado, mga judges, di ba? Basta't naging impeachment court. Kaya maingat yung ating pag-wording ng Constitution. Sapagkat sila ay husgado, Opo. dapat tignan na natin ito from the perspective of due process sa konstitusyon. Kasi basta sinabi mong korte, judge, due process yan. At ang isang Wes hindi pwedeng maghatol kung hindi siya nagpa-participate. Attorney, paglilinaw lang so Korte Suprema pa magde-decide? Hindi. Oo, yeah. Well, kung hindi mag-decide ang Korte Suprema, mananatili ang 16.
Pero kung iakyat na nila yan sa Korte Suprema, pwedeng magbago o pwedeng manatili yan. Okay, ito po last na po, attorney. Mapapatigil pa ba yung impeachment trial? Sa tingin ko, hindi na. Tuloy-tuloy na yan. Sapagkat umuusad na ang isang obligasyon ng isang independent department of government. Yung konsepto ng separation of powers, ang Korte Suprema talagang magtitimpi na yan. Hindi na sila manghihimasok pa sa internal business ng isang co-equal body. Maraming salamat, attorney, sa inyo pong mga paglilinaw sa amin. Sana lagi namin kayo makausap every end ng sets of impeachment trial. Salamat, attorney. Mabuhay po Maraming kayo. salamat. Thank you. Thank you Maraming so salamat. much. Maraming Lourdes. salamat. Mga kasama si Bye-bye. Attorney Mel Santa Maria.